Good day. We are here to present our final project titled Estimating the Cost of Building a House and Calculations of its Materials and Labor. Develop and FITA. This program helps the users to estimate the total cost of building a house based on floor area, house type, materials, labor, and other important factors. Magsisimula ang program na ginawa namin sa pamamagitan ng fake login function. Dito, hinihingi ng system ang pangalan ng user kung saan ilalagay natin ang pangalan ng may-ari ng hinihingi naming sample ng floor plan. Pagkatapos ay lalabas ang authenticating messages sa nagsisilbing verification effect. Pagkatapos ay iwe-welcome ng system ang user gamit ang kanyang pangalan na ini-input. Ang purpose nito ay para magmukhang may login system na pwedeng ma-access na parang nasa web at mas engaging ang simula ng program. Pagkatapos mag-login, lalabas ang main menu. Nakapaloob dito ang iba't ibang options mula 1 hanggang 10. Bawat number ay katumbas ng isang function sa program. Dito pinipili ng user kung anong gusto niyang gawin simula sa pag-input ng house details hanggang sa pagtapos ng session. Ito yung magiging base data sa mga susunod na computation. Kapag nilagay ang 1, i-call out ng program ang house details function. Dito hinihingi ang importanteng impormasyon tulad ng name ng owner, location ng project, floor area in square meters, estimated budget, type of house kung ito ba ay basic, standard or luxurious. Yung mga input na ito is ginagamit bilang base ng mga susunod na calculations. May input validation din para siguraduhin na tama ang entries ng user. Pag naman option 2 ang pinili, dito lumalabas ang requirements function. Dito pinapakita ang listahan ng mga legal and documentation na kailangan bago magsimula ang construction. Kasama dito ang land title or ownership, certificate, building permit, architectural plans and structural designs, property tax clearance, contractor's license, installation, barangay and local government approval, fire safety evaluation certificate, secure utility connections, certificate of occupancy, at ang goal nito na mabigyan ng knowledge ang user sa mga kailangan niyang asikasuhin bago magsimula ang construction. Now, we're gonna run the house cost function sa pamamagitan ng pag-input ng number trees in the main menu. It is the core of the program because niko-compute nito ang material at labor costs based sa floor area at type of the house. The function also gonna prompt the user na i-input ang total floor area or at house type ng gagawing project. May tatlong naka-assign na presyo per square meter sa mga house type. In basic, ay 8,000 pesos for materials and 4,000 for labor. In standard naman is 13,000 pesos para sa materials and 6,000 pesos for labor. At kapag naman luxury, ay 18,000 pesos sa materials at 9,000 pesos sa labor. Yung labor tsaka material costs, kinocompute sila separately by multiplying the area and the rate nila. Tapos, i-add yun to get the estimated total cost. May input validation din ito para sure na tama yung entries ng user. Dito naman ay ang material function kapag nilagay ang number 4. Dito mas detailed ang materials computation. Humihingi rin ito ng floor area at house type. Gumagamit ito ng dictionary kung saan bawat materials ay may nakaset na quantity per square meter unit price. Imo-multiply ito sa floor area para makuha ang total quantity at cost. Ipinapakita rin dito ang material summary para makita ang kabuuang material cost.
Kung ilalagay naman ng 5, ito naman ay para sa labor cost function. Hinihingi nito ang floor area at type ng bahay. Then, iko-compute ang labor cost per square meter, and after that ay hinahati ito sa construction phases, 25% sa site preparation, 45% sa structural works, at 30% para sa finishing works. Ipinapakita sa dulo na ang detailed breakdown ng labor cost. Kapag ilalagay naman ang number 6, ay dito ang budget checker na tumutulong para malaman kung sapat ba ang budget ng user. Hinihingi nito ang total floor area, house type at kung ano ang budget ng owner. Pagkatapos ay i-compare ng program ang total estimated cost versus the user's budget. Kung kulang, magbibigay ito ng suggestions like changing house type or reducing floor area. Kapag 7 ang pinili, andito ang duration function. Kinocompute nito kung gaano katagal gawin ang bahay. Depende ito sa hinihinging house type at floor area at gumagamit ito ng productivity rates. May 15% allowance para sa delays tulad ng ulan, inspections at iba pa. Pinapakita sa dulo ang construction times in week. Kapag 8 naman ang ilalagay, ay mag-run ang materials specification where it helps para may detailed material list ang user at cost computations. Ang user yung magseset kung materials ang ilalagay, then will input the data like the name ng material, category, quantity, unit of measurement, tsaka unit price. Then automatic, yung system na yung magko-compute ng total cost per item. And at the end, may summary na lalabas showing all items and the total cost of it. Option 9 ay ang inputs, kung saan ini-input ng user ang architectural and engineering details ng bahay, gaya ng project name, location floor area, number of floors, bedrooms and bathrooms, foundation and roof type, wall material at complexity. Ginagamit ito para sa future references o planning documents. Siyempre, kapag option 10 ang pinili, ang program ay mag-end ang session. Once na pinili ito, the program will end gracefully. In conclusion, the estimating the cost of building a house and calculations of its materials and labor ay isang practical and user-friendly na program na tumutulong sa users sa pagpaplano ng bahay mula sa gastos, materyales, labor, time, and requirements. Ginamit namin ang Python tools tulad ng functions, dictionaries, inputs, loops, conditionals, and input validations para masiguradong maayos ang daloy at tama ang data.